record. And then, magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre, warm welcome po sa ating mga kababaihan at kalalakihan na sumuporta at sumusuporta sa event natin ngayong gabi, di ba? I'm so excited, lalong-lalo na this is the very first and special episode ng ating Women's Month Women in Business. Ayan. So, we are just starting and I am so inspired, lalong-lalo na sa ating speaker, sharer for tonight. Kaya I would like to request everybody, ngayong gabi, lahat po tayo, okay lang po ba? Kung kaya po ng ating internet, let us all open our cameras and 101% full attention sa ating podcast style for this evening. And syempre, kung meron ka pong gustong gawin na iba, gusto mong magwalis, gusto mong maglaba, may naglalaba ba ng mga ganitong oras, di ba? Or meron kang planong ibang gawin, please, bukas mo na gawin yan dahil napaka-inspiring po ng taong mag-share, kakausapin natin ngayong gabi. And then at the same time, ang iyong cellphone, kung kaya mo po, hopefully naka-full charge yan or malapit sa iyo ang power bank, malapit ka sa saksakan kasi hindi ko naman sinasabing mga 3 hours tayo, do. Pwede naman Mentor Shirley, di ba? Pero hopefully naka-full charge ang iyong cellphone and then at the same time, kung ikaw po ay katulad ko na mahilig matuto sa mga lessons na nababanggit, na ikikwento through the stories of other people, make sure meron ka pong notebook, meron ka pong ballpen dyan sa tabi mo kasi hindi mo alam kung ano yung words of wisdom na bibitawan ng ating sharer for tonight na pwedeng makapag-antig ng puso mo or possible, di ba? You have been praying for something for how many months already? And yung sasabihin ng sharer natin ngayong gabi, yun pala yung sagot. Kaya, please lang, kung may notifications ka dyan sa cellphone mo, please i-off mo muna, pero wag mo i-off yung wifi kasi madi-disconnect ka ngayong gabi, di ba? Pero please lang, 101% full attention po tayo. And kung kaya, open your cameras, di ba? Dahil napaka-inspiring po ng gabing ito. And maraming salamat to all the women joining us tonight, especially the men. Sabi nga namin, this is not just for women, this is also for the men. Dahil yung support nyo is also important. Pero, babae, di ba? Hindi ka babae lang, babae ka. And in celebration of Women's Month, we wanted to create a space for everybody where we can listen to real stories of real women, totoong tao, totoong babae, di ba? And then at the same time, yung story nila of strength, yung story nila ng resilience and faith through different seasons ng buhay nila. Because behind every strong woman, may journey sila na pinagdaanan na hindi nakikita ng lahat. Hindi nang nakikita ng tao. And I am so grateful sa taong ito for saying yes. Kasi there are moments of struggle niya, sacrifices na ginawa niya for her family. Ops lang, wait lang, stop sharing, okay? 'Di ba? There are sacrifices na ginawa niya for her family. And times na minsan, hindi natin alam na baka gusto na niya, mas madaling mag-give up for her. 'Di ba? Pero somehow, as women, our sharer for tonight, she chose to still stand up, move forward, and continue building a better future. Tayo, siya, yung sharer natin, di ba? Not just for ourselves, for themselves, but for the people they love. As mothers, as women, di ba? And women at heart, kung meron man po ditong women at heart, you are welcome here. Leaders and entrepreneurs, marami tayong hats na sinusuot. And tonight is really about celebrating that strength. Alam ko, medyo mahaba na po ang aking sinasabi. But,
Eto na, i-introduce ko na po ang ating sharer for tonight. Dahil sobrang ina-admire, nirespeto ko ang taong ito. When we just first started in Sante, napaka-generous po niya and her husband na turuan kami i-share sa amin yung skills and knowledge na alam nila para ma-build namin ang business dito kay Sante. She is a strong and loving mother, a business owner, a branch operator, and a catalyst leader who continues to lead and inspire her team while also taking care of her family. O, di ba? Women, kaya pala. Kaya palang pagsabay-sabayin iyon. Pero what makes her journey even more inspiring is yung seasons niya in life. Iba't ibang seasons niya sa buhay wherein she has to overcome them with a partner and without a partner. Instead of allowing that season to define her future, pinili niya to rise above it, rebuild her life, and continue moving forward with tapang at determinasyon. So, today she's not only building her business but also inspiring many people, women and men alike, through her leadership and her story. Kaya partners, eto na, 'di ba? Pwede ba? Okay lang ba? Pwede ba nating palakpakan or ano ang tawag dun, i-flood natin ng heart ang nasa Zoom natin, yung sa chat natin diyan, pwede bang makakita ng napakaraming heart, 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 heart diyan? Because I would like to welcome, pwede po ba nating palakpakan our Catalyst mentor, Sante Elite Top 9 2026, and my ano ba, kumare? Hindi ako sanay sa ganun eh, di ba? Ninang of Eli. And our very good friend, Mentor Shirley Reginaldo. Pwede bang ano, wala akong ano sound effects eh. Yan, Mentor Shirley. Ay, sorry. Yan. Welcome, Mentor Shirley. Hello, hello. Good evening. Magandang buhay sa inyong lahat, Elite Driven. And I'm so honored na pinili nyo ako bilang woman in business this night. Ngayon, kinakabahan ako kasi alam nyo, ang gagaling magsalita ng mga, ano nyo, yung mga leader. Yung mga ano nyo, yung mga team captain, si Mentor Apple. And thank you so much, Mentor Apple, sa Diyos ko, hindi ko alam. Parang, ayoko na magsalita. Kasi parang, ganun na. Sinabi na lahat. Pero, ayun. Thank Um, you so much. Thank you so much for choosing me to be one of your guest speaker for tonight. Ayun. Thank Yun. you, Mentor. Mm. Actually, i-add ko lang ang sarili ko. Ayan. So, parang kwentuhan lang po ito. Don't worry, Mentor. Actually, kaya po ako nakarelate sa'yo before kasi mahiyain kayo before eh. Naalala ko po yan, nabanggit niyo yan sa akin before. Pero siguro para makarelate din po ang bawat isa, I'm sure, lalong-lalo na sa mga bago, pwede niyo po ba kaming kwentuhan sa simula po ng journey ninyo? Siyempre, 'di ba, bago kayo nagkaroon ng titles, ng achievements, pwede mo po bang i-share sa amin sino po ba si Mentor Shirley Reynaldo as a woman and a mother bago po nag-start yung journey na 'to? And paano ano yung itsura ng buhay po ninyo during that season? Um, Actually, nung nagsisimula ako, parang, sinishare ko nga to sa mga business partner ko eh. Para ako na siguro yung kung magkakaroon man ng achievement, parang ako yung tipong hindi ko nakikita talaga yung sarili ko na magkakaroon ako ng achievement sa Santay. Unang-una, sobrang mahiyain ako. Hindi ako nakikipag-usap sa mga tao na hindi ko kilala. Tapos, yung circle of life ko noon, I'm from Sampaloc. Alam ni Mentor R. Christian, magkapit bahay kami sa Sampaloc. Ewan ko bakit di ko nakita yung tarpaulin niya at sa kanya ako nag-member dapat. Hindi destiny. Ano kami niyan eh, magkapit bahay kami sa Sampaloc. And yung bahay namin at saka yung pinagtatrabahuan ko, walking distance. So, alam niyo po yung hindi ako nagta-travel. Uh, Going back, kasi after graduation,
Eto na, year 2000, oh, alam niyo na yung edad ko. Year 2000, after graduation ko ng FEU, na-hire na agad ako. Na-hire na agad ako ng aking sister-in-law. Sister-in-law ko ngayon. Kasi after graduation, sabi niya, "Siya, wag ka na maghanap ng ibang work. Dito ka na lang sa akin." Kasi that time, meron silang small business. Eh ako naman, eh syempre, kasi nagsisimula pa lang ako noon, nai-involve na ako, 1998 kasi na-establish yung business nila. Ngayon, after graduation, agad-agad kinuha na niya ako. So, naging operations manager agad ako nung small business nila. In short, that time, okay naman yung kita. Kaya naman, after only a year, inalok na ako ng asawa ay ng husband ko, magpakasal na kami. Eh, alam niyo po ang probinsyana, I'm from Isabela, by the way, Ilocana, at nag-iisang anak. Alam niyo po yung yung tipong gusto mo nang makawala. Gusto mo makawala sa parents, mag-aasawa na. Eh that time kasi kumikita na kami, medyo malaki-laki yung kita. Kasi nagsisimula yung negosyo namin, year 2000, 2001, kumikita kami ng per week kasi commission-based kami. 10,000 tapos 10,000 din yung husband ko. So, combined income, nasa 20,000 per week na kami. That's year 2000, medyo malaki na yun sa Yes. ano sa ano namin noon. So, alam niyo after that, nagpaalam na kami kasi sabi papakasal na. Hindi na tumutol yung parents kasi wala naman na silang gagastusin, kami yung gagastos ng ano. So, yun yung naging ano ko, naging buhay ko. At the age of 21, the age of 22, may anak na ako. So, ganun ako kaaga. At the age of 30 years old, may tatlo na akong anak. Eto na, nung tatlo na yung anak ko, the age of 30, biglang humina yung negosyo. In short, maraming naging kompetensya. Yung kinikita namin ng year 2000, lumiit. Lumaki yung pamilya, lumiit yung income. Kaya that time, yung ano ko, yung second daughter ko, hindi ko na siya mapag-aral sa school na gusto ko. So, nagkaroon ako ng midlife crisis. Alam mo yung, bakit ganito na yung buhay ko? Hindi ito yung pinangarap ko. Gusto kong tulungan yung family ko. Gusto kong tulungan yung parents ko. Pero wala akong maibigay. Ang Mm, hirap ng ganon. I feel you. Na nakaka-relate. Ang hirap. Lalo na mag-isa kang anak, tapos gusto mong mag-give back sa parents mo, pero wala kang maibigay. Kasi nga, para sa pamilya, kulang pa. So, nag-isip po ako noon that time na mag-abroad. Gusto kong pumunta ng Dubai. Actually, nag-apply na ako noon. Pero ang prayer ko pa rin talaga noon, meron akong meron akong pwede bang mag-share. Ewan ko kung may share ko yung aking Yes po, Eto, Mentor, pwede po. meron akong picture dito, yung sa noon, sa nasa Quiapo ako. Kasi naggagawa ako ng ng mga sa ilalim ng Quiapo. Doon ako nag-i-stay. Naku, hindi ko yata alam i-share. To. Yung aking Ayan, dito sa ilalim ng Quiapo, slide from current. Ayan. Sino po ang alam ang Quiapo? Nakapunta sa Quiapo. So dito, ito yung sa ilalim ng Quiapo. Nag-i-stay ako dyan para gumawa ng mga Swarovski. Ito, tapos ipopost ko sa Facebook para ibenta ng nanay ko. Kasi sa probinsya, sa probinsya kasi, yan, uso. Kumbaga, yun yung pinang-ano ko na lang sa kanila noon. Pero hindi pa rin sapat. Tapos umaakyat ako sa Quiapo Church. Tapos ang prayer ko, Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakakitaan na hindi ko iiwanan yung family ko. Kasi ang haba na, pero ako kasi is ang parents ko din nung maliit pa ako, nag OFW din, nasa Kuwait siya. At the age of 4 years old, na yun, na 4 years old, iniwan na kami. So, ang nag-alaga sa akin may kapatid kasi ako noon na, kasi namatay siya, 16 years old. So, yung kapatid ko yung nag-alaga sa akin, tapos dumadating yung nanay ko, hindi ko kilala.
Kasi nung time na yon, kung 1979, so mga 1980s, walang cellphone, wala pang communication na maayos, sulat lang. So alam niyo po yung sulat, minsan dumadating siya. So yung mga kaanuhan ko, dadating yan mga 1 month pa, voice tape. So nung dumadating yung parents ko, yung nanay ko, pagdating niya, 12 o'clock pa ng gabi, alam niyo yung naghahabulan kami kasi hindi ko siya kilala. Tapos gusto kong mag-abroad noon para mabigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko. Pero yun yung nandun sa core memory ko. Yung nag-iikot-ikot, hinahabol ako ng nanay ko, gusto akong yakapin, ayoko sa kanya kasi hindi ko siya kilala. Oh. Yun yung naiisip ko that time. Kaya, alam niyo po, sobrang yung prayer ko noon, Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakakitaan na hindi ko iiwanan yung family ko. And yun ang yun yung buhay ko before ako nagsante, yun yung naaalala ko ano bang ginagawa ko before ko nakilala si Sante. Ayun. Grabe. Nakakaantig naman, mentor. Ano pa lang, sa panimula pa lang, ano, ay wait lang, bakit ako na ano, naka-replace spotlight? Add ko spotlight. Yan. 'Di ba? Sobrang nakaka-touch na tama eh, no? Nakikinig talaga si Lord sa mga prayers natin, mentor eh. And um lalong-lalo na meron akong naalala na isang nakita ko sa TikTok yata yun, na mas close yung prayer ng mga babae kay Lord. Ah, Nasa Bible yun eh, na every time 'pag ang lalaki humingi kay Lord, makikinig naman si Lord. Pero 'pag babae na ang naghumingi, tama ba? Agree ba kayo? Nakita niyo po ba yun sa Bible? Nakita ko yun sa Bible din eh. 'Pag babae na ang umiyak kay Lord, ano na yan, pakikinggan na yan ni Lord. And yung prayer mo na yun, mentor, totoo yun eh. Puwede mo bang, siguro wala 'to sa question na naibigay ko sa inyo, pero okey lang po ba na ano, na i-share niyo paano niyo naman na-discover si Sante? Kasi 'di ba ang prayer ninyo is pagkakakitaan, na hindi niyo kailangan umalis ng bansa at hindi niyo iiwanan yung mga anak ninyo. So, okey lang po ba, short sharing na paano niyo po ba na-meet si Sante? Sayang nga hindi niyo daw na ano, sabi ni Mentor Chris dito sa ano, dito sa Zoom, na sayang kung sa kanya ka daw nagpaano, sabog na daw sana yung network niya. yun katabi pa ng kung simbahan kung saan kami nagsisimba. Yung inuupahan nila na kwarto. Ganun kalapit si Mentor Arcris sa amin. So, Grabe. So, ayun, ayun, mentor, alis muna ako sa spotlight. It's your ano. na-discover ko si Sante, actually hindi ko alam na ano siya, yun na yun. Nakita nyo kanina yung shinare ko, di ba, operations manager ako ni ate. Sa office kasi, medyo maluwag yan. So, nagagawa ko kung ano yung gusto ko. Kasi ako naman, walang time. Kumbaga, yung time ko, hindi siya 8 to 5. Ano, basta, tatrabahuin ko. Minsan, inuuwi ko pa yung ano. Ngayon, ang time naka-tune in ako sa, 93.6 kay Rafi Tulpo. Hindi pa sikat si Rafi Tulpo noon. Nag-guess yung upline ko doon. Pero hindi ko alam na meron siyang diniscuss about sa Mayoma, yung ganda ng produkto. So, that time, ang nasa isip ko yung parents ko. Sabi ko, tumatanda na sila, hindi ko pa sila nagbigyan ng magandang buhay. Ang gusto ko noon, ibigyan ko sila ng barley para humaba pa yung buhay nila. At least makasama ko pa sila and mahintay pa nila kung ano man yung pwede kong ibigay sa kanila. So, ang prayer ko, ang gusto ko noon, bibili lang ako ng product. Pero eto na, that's May eh. Alam ko si Mentor Arcris nag-join niya ng April. Yung May, narinig ko na yan sa radyo. Pero hindi ako nag-join kasi nga nung nag-inquire ako, may membership, tapos yan, nung may membership, sabi ko, nalaman ko din na ito ay networking company. Sabi ko talaga, yaks, ginagawa lang yun ng mga walang magawa sa buhay. So, hindi ako in short, hindi ako nag-join. Kasi nga, feeling ko nga, ano lang yan, pipitsuging company. Pero naikwento ko yung ganda ng produkto sa ate ko, yung sister-in-law ko. One time, kumakain kami ng morning, biglang, alam niyo yun,
nangiwi yung mukha ni nung sister-in-law ko, si Ate Noemi. Nangiwi, tapos mild stroke na pala yon. So, nung nagpa-check up siya, ang dami niyang gamot na binigay sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, ano sinasabi mo na barley? Gumanon siya. Sabi ko, wag na kasi networking yun. Baka mamaya, alam mo naman, pag hindi maganda yung product, ganyan naman yung mga, ako pa yung nanira. In short, hindi ko talaga gusto. Pero sabi niya, mag-member lang naman tayo for the discount. So, yun na, tinawagan yung nag-sponsor ko. Nagkita kami sa SM San Lazaro ng Sunday. Kaya Mentor R. Chris, dapat nagkikita kami sa SM San Lazaro Sunday. Tapos bumili siya ng napakamaraming produkto worth 14,000 ata yung binili. Yung ano nga namin, walang dalang mga produkto eh. Eto na, nung binigyan niya ako, tapos, eto na yung namin, cuts doon, nung meet up, sabi nung sister-in-law ko, eto, meron akong membership dito. Yung membership, yung sinusulatan na ganito, Yes, mentor. ayaw niyang magsulat. Sabi ko, wala akong pambayad dyan, te. Sabi niya, hindi ako nga magbabayad, pero ikaw na pangalan mo na. Sabi ko, ay talaga, di ako naman, wala naman akong babayaran. So, nilagay ko na yung pangalan ko. So, ako yung naging member, yung ate ko yung nagbayad. Tapos, binigyan din niya ako ng product. Pagka, di ininom, Sunday yan, ininom ko ng gabi, so kinabukasan may pasok ulit. Alam niyo yung nag-ano sa akin is, nung ininom ko yung product, ang ganda ng gising ko, parang nakapagpahinga ako ng maayos. Di ba, yung mga iba dyan nakaka-relate siguro sa akin na may mga times na natutulog tayo nung hindi pa tayo nagbabarley, pero pag gising natin, pagod pa rin. Nakatulog ka pero pagod ka. Unlike nito nun, pag gising ko, sabi ko, anong nangyari sa akin? Bakit ang gaan ng pakiramdam ko? Tapos, agad-agad, pumunta na ng banyo. So, sabi ko, ano yun? Hindi ko pa talaga alam ang barley. Kaya nung tinawagan ko yung sponsor, sabi ko, magkita tayo. Gusto kong puntahan yung opisina nyo. Ayan na. Pumunta na ako ng Wednesday, Sunday. Tapos, doktor yung na attendant ko. Tapos, sabi ko, hala, baka eto na. Kasi ako naman nun, before Sunday, mahilig na talaga ako magbasa ng libro. Introvert ako, so alam niyo po yung kahit nasa loob ako, wala talaga akong social life, hindi ako lumalabas, mahilig talaga akong magbasa lang ng libro, and mahilig ako sa yung mga business. At that time kasi, kaya ako gustong pumunta ng abroad, sabi ko sa asawa ko noon, mag-ano lang ako, mag-iipon lang tayo, tapos magdinegosyo din tayo, babalik din ako. Yun yung gusto ko noon. Kaya nga nung naka-attend ako ng presentation, tapos nagandahan ako sa product, sabi ko, eto na yun. Tumatak sa akin yung word na leverage. Doon nag-start yung journey ko sa Santay. Yung naintindihan ko, yung product, kasi sa negosyo kasi, sa akin noon, dalawang klase lang yan. Isang magandang serbisyo at saka isang magandang produkto. Plus factor po ng Santay na yan is yung system. So, yun, doon ako nagsimula. Galing, galing mentor. Abutin Grabe. tayo ng dito, alas 10 na. Oo nga pala may mga ranyong iba dito eh. Pero actually, gusto ko rin kasi ako po, hindi naman sa nakita ko na lahat ng journey ninyo, pero kumbaga na-observe ko po yung journey ninyo from 2015 kasi kami nag-join eh. Mahiyain talaga kayo during that time and ngayon, actually mahiyain pa rin po kayo, eh. Pero ang pinaka-inadmire ko talaga sa inyo is yung heart niyo to help. Kahit na mahiyain po kayo, hindi ko makalimutan yun, yung pumunta po kayo sa bahay namin kasama niyo si Sir Bong para lang turuan kami ng online marketing and nag-offer po talaga kayo na magturo sa amin. Kasi mahiyain din ako during that time. Mahiyain pa rin naman, 'di ba? And, yun po yung nakatulong sa amin na lumaki ang business namin and yung leverage nga po na tinatawag, 'di ba? Actually, ang ganda po ng naging journey ninyo, nakapag-leverage kayo, naka-build po kayo ng leaders, pero
Medyo sensitive na itong next topic po natin, and siyempre life is not really all ups, not all downs. Pero if okay lang po, 'di ba? Ang next question ko naman po sa inyo is yung one of the siguro hardest, most painful na na experience po ninyo, if that's okay, na yung losing your husband and during the pandemic pa po. I felt you during that time, kami ni Mentor Chris, and it must have been one of the most difficult seasons of your life as a mother. Saan niyo po, Mentor, nakuha yung tapang, yung strength ba to keep going for your children during that time? Actually, yan talaga yung the hardest part nung journey ko sa Santay. Kasi that's 2020 eh. 20, kung tutuusin, 2012 kasi ako nag-join. So, alam naman natin, hindi naman yan agad-agad boom na agad. So 2012, 2013, 2014, 2015 so struggle siya. Matagal na struggle. And naalala ko nung 2019, doon nagkaroon ng COD. So, alam yun, sabi ko noon, hindi, 2018 yun, 2019, nung time na. 2018, start ang COD. Kasi nag-online ako eh. Alam ni Mentor ano yan. Nag-online kasi ako. So, and before ng mga journey, sobrang daming kong struggle kasi ang daming mga nanloko, ang daming mga during that time na yan. So, alam niyo po yung nabaon ka pa sa utang na hindi naman ikaw yung gumastos ng yung ang hirap ng dinaanan ko. And then 2018 comes COD na. So 2018 last part ng nag-travel kami ng Europe with my husband. Sa totoo lang po, yung 2018 na yun, tsaka Europe, yun yung pinakamasayang travel namin ng asawa ko. Kasi kumbaga hindi ako naghahabol ng bayarin ko sa credit card. Sino nakaka-relate? Kasi hindi ako naghahabol ng due date. So talaga alam mo yun, na-enjoy po namin talaga. Kasi yung mga during yung mga part ng 2016 matinding struggle yon. So yung 2019 ang 2018 ang ganda talaga. Kaya lang yung 2019 na ayan, nadisgrasya po yung husband ko sa motor. Nadaganan yung paa niya. Tapos, ayun po kasi, sobrang po nun, strong nun. Alam ni Mentor R. Christian kung gaano siya kasi best friend sila sa Santay. Talagang And then, ayun na, nag-start yung ko ng February. Lumaki na yung paa niya na nandaganan ng motor. Tapos, it turns out, naging sarcoma. So, during 2019, hindi ko alam kung paano ko nalagpasan yung 2019 na ospital, Sante. Buti na lang po talaga nun, online na talaga. Kasi, alam nyo po yung na-ospital siya sa St. Luke's. Pero kinakaya, apat yung anak namin, pero dalawa kami. Kailangan ko siyang bantayan, hindi ko siya iniwan kahit minsan sa ospital. Tapos tuloy-tuloy yung bills sa ospital. Na-sustain lahat yun ng Sante na income ko online. Pero here comes, alam nyo, sobrang inilaban ko talaga na mabuhay siya. Pero here comes 2020, pandemic pa naman. Talagang siya na yung nakiusap na mauuna na daw siya ay Lord. Alam niyo po yung feeling na parang nagpapaalam lang ng na pupunta lang sa ibang bansa, ganyan. Yun po talaga yung hardest part ng buhay ko kasi talagang, pakawalan mo na ako, parang awa mo na, nagmamakaawa pa sa akin kasi ako noon, imagine po, 16 years old, naiyak na naman ako. 16 years old, siya na yung kasama ko, mag-isa ka lang anak, siya yung best friend mo, siya lahat. Siya yung sandigan ko. Alam niyo po, sa totoo lang, bilang housewife,
aaminin ko po ito, mas magaling po siyang magluto kaysa sa akin. Mas magaling mas magaling siyang mamalengke, bihira po akong mamalengke. Kumbaga siya talaga yung ano ko, siya yung all in one ko talaga. Tapos sabi kong gano'n, eh, nung nagpapaalam na siya, sabi niya, "Yung mga anak natin ganito, 'wag mong pababayaan." And alam niyo po mismo, ayaw po na niyang magpa-ospital that time kasi nga pandemic. Mismo po sa akin po siya nawalan ng hininga. Nasa lap ko po siya. Pero nagpapasalamat po ako kasi nasa Santay na ako that time. Kasi siya mismo, alam ko takot siyang mamatay kung alam niyang yung family niya hindi secured. Sobrang sabi niya nga sa akin, "Che, buti nga ako mauna sa'yo." Grabe 'no, buti nga ako mauna sa'yo kasi kung hindi susunod din ako sa'yo. Kasi alam niya po, babae, hindi naman sa pamamalaki pero minsan mas madiskarte daw tayo kaysa sa kanila. Mas malakas daw yung loob natin kaysa sa kanila. Agree ba kayo dun? Type 1 nga. Naiyak din daw sila. Oh, ladies, agree ba kayo na mas madiskarte daw tayo? Ay, nag-thumbs up si Papa Odi. Nagkokontra ang ano, ang mga lalaki. Nag-thumbs up si Papa Odi, Mentor Shirley. O, di ba? Oy, Mentor, oy, mahal, mas madiskarte ka kaya sa akin. Agree ka dyan? So, yun yung naging ano ko, ang hirap, sobrang hirap lalo na walang labasan that time. Yes. Tapos, buti nga sinunod ko siya kasi na hindi ko nadadalhin ng ospital kasi alam ko hindi kami magkakaroon ng ganong moment. Kasi yung tipong, until now, yun yung nagpapalakas sa akin. Yung nagpapalakas sa akin na ano, na yung bilin niya nakatatak sa akin at ang sabi ko lang that time, Lord, dadaanan ko lang ito. Ikaw na ang bahala sa akin. Alam niyo po, that time na nawala siya, para akong robot, alam ko yung mga sumusunod kong gagawin. Alam ko kung ano yung mga pagkasunod-sunod ng gagawin ko kahit sobrang hirap ng panahon na yun. Alam ko kung sino yung tinawagan ko, alam ko kung ano yung mga gagawin ko talaga. Kaya pag binabalikan ko, ako mismo natutulala, paano ko nagawa yun? Grabe. Paano ko anong nangyari? Ganon kaganda po, I mean, ganon kalakas ang ano, ang Panginoon pag siya na talaga yung inaccept mo na maglilid sa iyo. Yes. Na-feel ko po talaga yon. Yun. Grabe, Mentor Shirley. Ngayon pa lang naluluha rin po actually, partners sa mga ano, naluluha na, 'di ba? Meron na nga nag-off camera na naka-on ang camera dito. Totoo po 'yan, yung sinabi mo po, Mentor Shirley, na kapag si Lord na ang inalaw natin na si Lord ang mag-lead sa atin, hindi tayo maliligaw ng direction kahit na minsan naka-autopilot tayo. Totoo pala yun 'no, Mentor Shirley, tayo mga babae kapag alam natin na may kailangan tayong gawin, minsan kahit walang emotion kaya nating i-detach. Pero 'di ba majority ang sabi sa atin, ang mga babae emotional. Agree ba kayo? Type 2 nga, mga ladies, women, 'di ba? Emotional tayong mga babae, yes. Pero 'pag kailangan natin gawin ang isang bagay, nakakayanan nating i-detach ang emotion sa sarili natin. Sabi niyo nga na para tayong robot, na dire-diretso yung ginagawa natin, and God is good, Mentor Shirley. We have seen how good God is sa life po ninyo. Nung nakita po namin yung momentum, yung sunod-sunod na blessing, yung sunod-sunod na graces ni Lord sa'yo and sa family po ninyo. Pero eto, Mentor Shirley, 'di ba, as ano, along the way, merong part dito na ano, yung
aside from being practical and didiskarte para mabuhay yung family, merong part dun ng motherhood, eh. And single mothers, they often carry both emotional and practical responsibilities para sa families. So, paano po paano nahubog pa lalo ang, Mentor Shirley ngayon to the kind of woman and mother you are today? Bilin kasi ng husband ko sa akin nun. Sabi niya, siya yung mga anak natin na huwag mong pabayaan. Alam niyo po yung parang lagi siyang nagpa-pop up, lagi kong naririnig every time na natutulala ako. Kasi ang hirap pagsimula, ang hirap ng wala kang kausap. Ang hirap ng hindi mo, syempre mga anak mo, gusto mo makikita kanila as strong. Hindi naman po pwedeng sa kanila ako maglalabas ng kahinaan ko that time. So alam niyo po yung parang being a mother, sabi ko ano yung gagawin ko. And ganun pala yun. Pag yung feeling mo akala mo wala ka ng choice pala yung magpatuloy. Kasi as a single parent na that time, mag-isa ka ring anak, wala kang tatawagan ding kapatid. Tapos yung parents mo, syempre, magkalayo. Kasi pandemic ang layo ng parents ko. Tapos mag-isa na lang ako na although nandyan yung mga sister-in-law ko, iba yung may nakasama ka ng matagal. Kaya noon, titingnan ko lang talaga yung mga mata ng mga anak ko. Parang, kailangan mo magpatuloy. Kasi ikaw na lang yan eh. Mag-isa ka na lang. Kaya, yung sinasabi ko noon sa Panginoon, talaga lang na, Lord, gagawin ko kung ano yung best ko. Daanan ko lang yung araw na to. Kaya alam niyo po yung paggising ko sa umaga, buhay ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yes! Isang araw! Nadaanan ko ulit. Tapos, tumagal yun ng ilang taon. Tumagal ng ilang taon yung thank you Lord ko, nadaanan ko yung araw na to. Pero alam niyo po yung time na yon ng pandemic, buti na lang po si Santay talaga, sobrang dami pong order. Sobrang dami po ng order ng online na yung kakasagot ko ng online, alam niyo yung hindi kasi ako makatulog eh. Alam niyo yung yung meron kang tas hindi ka makatulog sa Ang ginawa ko noon is ini-stress ko yung sarili ko sa dami ng order. So wala akong time na magluksa. Talagang order lang na bumabagsak yung cellphone sa mukha ko. Tapos maya-maya pag tulog na talaga ako. Tapos yun, thank you Lord kasi meron na naman ganito. Asan yung ko? Alam niyo po, yan yung sobrang nakatulong sa akin. Meron akong sticker dito na thank you, thank you, thank you, thank you. Lahat yun, dinidikitan ko yung mga gamit ko. Tapos, kahit na sobrang down ako, nakikita ko yung word, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. So, yun yung yun yung sobrang nakatulong sa akin. I am grateful kahit sobrang hirap po ng dinaanan ko. I am grateful na everyday bumabangon ako, tapos may nangyayaring maganda sa buhay ko. Kasi minsan akala natin, yung pangit na nangyari, pangit na siya, hindi mo matitwist. Pero ako, iba po yung ginawa ko. Yung pain ko po, ginawa ko pong fuel para magkaroon kami ng magandang buhay ng mga anak ko. And true enough, after 10 months lang, yung bahay na kung nasan ako ngayon, nabili ko po ito na pinag-pray ko talaga. Ito lang ha, gusto ko lang po kayong sobrang lang nito. Kasi hindi ko na ikukwento ito sa ibang, hindi ko ito nakakwento pag sa office, kasi medyo matagal siya. Alam niyo po, ako kasi, wala na po akong pag-asang magkaroon ng sariling bahay. Kasi, during
I think hindi ko alam 2012 or 2012 ako nag-start, 2013, 2014. Nabaon po ako sa credit card. Meron po akong hindi nabayaran na 2 credit card. At nagkaroon po, umabot po yan sa ano, sa third party. Alam ni Mentor Apple yan, accountant siya, pag nasa third party na hindi ka na, mahirapan ka na magkaroon ng loan. Right? So, kung hindi mo ika-cash yan, hindi ka makakabili ng bahay. So, ako po talaga, nawalan na po ako ng ano na magkaroon pa ng sariling bahay. Pag-asa ba? Eto na nung pandemic, yung inuupahan namin, ang sabi ng asawa ko kasi nung bago, saan ako pupunta pag wala ka na? Sabi niya, uwi ng probinsya. Eh, di ba walang makakauwi? Tapos, yung bahay na tinitirhan namin sa San Juan that time, ang laki ng upa. Eh, kumikita na po ako nung nawala yung husband ko. Bigla akong, siguro, dahil nga wala siya, tapos wala akong masandalan, ginawa ko, as a nanay at saka tatay, talagang binuhos ko talaga yung best ko. Alam ko, kaya ko ng, kumbaga, kaya ko ng kaya kong makabili ng bahay, hulugan. Kaso, ang problema ko that time, hindi ako pwedeng mangutang sa bangko. Kaya, kasi meron na akong nasa ako, nasa collection, yung pangalan ko, na bad records ba, kumbaga, may bad records. Pero etong bahay na to, na-inspire kasi ako sa inyo, Mentor Apple yung sa bahay nyo, di ba alam ko galing sa foreclosure, kaya pinupuntahan namin. Nangarap ako talaga, grabe yung pangarap ko sana someday magkaroon din ako ng ganito. Pero yun nga, ang problema ko nga, nasira nga yung pangalan ko sa bangko, hindi makautang. Ngayon, yung bahay na to foreclosed, binid ko siya ng cash. Oh, di ba? Ang lakas ng loob. Binid ko ng cash kasi 4 million lang that time. Pero Wow. may mga kaibigan kasi ako na handang magpautang sa akin. Sa kanila na ako uutang dapat. Ngayon, nag-iba yung market value na, naging 6,300,000. Hindi ko na siya kayang i-cast. Tapos, alam niyo po yung in-interview ako, September 7, birthday ko po noon. Tapos, nang ini-interview ako ng manager, sabi niya gano'n, ay ma'am, birthday niyo po ngayon. O sana nga ma'am, regalo na po yung bahay na yun. Kasi gusto ko talaga yung bahay na to. Nakikita ko siya paano siya pagandahin. Tapos, ayun na nga, nag-increase. Tapos, sinabi sa akin, ay ma'am, ganito, 5 kaming magbibid. Sabi ko, hindi ko kaya ikas ng 6,350,000. Tapos sabi niya ganun sa akin, ma'am, bakit hindi mo na lang iutang? Sabi ko, ma'am, hindi ako pwedeng mangutang kasi, meron po, nasa CMAP po yung pangalan ko. Tapos sabi niya ganun, ma'am, since sinabi mo na, ay bakit po? Tapos in-explain ko sa kanya, pero magbabayad naman po ako. Tapos sabi niya, ma'am, since sinabi nyo na, mag-bid lang kayo, and then tingnan natin kung maa-approve kasi hindi ka na namin isi-CI. Ganun kaano si Lord sa akin, ganun kabait si Lord sa akin. At alam nyo po, 5 kaming nag-bid. Ako na may CMAP, kasi mga kasama ko nag-bid, alam ko mga attorney, sinabi kasi sa akin, ang bait po nung manager. At na-award sa akin yung bahay kahit ang pangalan ko hindi maganda sa record. Pero for the record po, bayad ko na po yung utang ko sa credit card. Meron na akong certificate of full payment. Yun yung ko. So, ayun, as a mother, alam nyo po yung naramdaman ko na gagawin mo lahat. Gagawin mo lahat para sa family mo. Gagawin mo lahat para sa mga anak mo. So, ayun, yun yung mga dinaanan ko na minsan hindi na nakikita ng sa Santay Pero madami, sobrang dami Mentor Apple. Grabe. Grabe, mentor. Ang dami kong nakikita ng mga comment dito na napapaiyak mo sila.
personally na-inspire sa'yo. Si Mentor Chris kanina pa dito, ang daming saludo po sa inyo and believe sa tapang po ninyo lalong-lalo na sa willpower ninyo. And pagkatapos po nung life-changing experience ninyo, rebuilding, it takes courage, 'di ba? Meron pa po bang ibang nakatulong sa'yo para to slowly stand up again and start believing na or yung parang mas tinodo niyo pa po si Sante para sa sarili mo and for your family? Kasi maraming beses, if for example, sa mga nakaka-experience sa mga very down moments, ang naisip nila is, "Ay, wala akong stable na source of income, mas gusto ko yung stable income." Lalong-lalo na 'pag wala ng kasama sa buhay, mag-e-employment na lang ako. With due respect to employment kasi stable yun, eh. Pero what happened to your journey, Mentor Shirley, was unstable lahat, eh. Unstable yung nangyari po sa life ninyo, sa family ninyo. What made you believe more or bakit parang or mas lumalim pa po yung belief mo na Sante talaga yung opportunity for you at bakit niyo po siya or paano niyo pa po siya mas parang tinodo pa? Mentor Apple, nasa Pilipinas tayo, eh. Alam mo alam mo yung kung magiging empleyado ako kasi that time 40 years old ako, eh. Parang anong career yung kayang bumuhay, anong career yung kayang bumuhay ng 4 na anak. Yun yung naano ko noon, eh. And alam mo ang kagandahan kasi sa Santay is control mo. Control mo kung ano yung gusto mong income. Dito kasi is based on effort yung yung labanan na babayaran ka ng company ng kung anong effort ang i-ano mo. Kaya kaya nag-all out talaga ako dito nun. Kasi sorry sa mga empleyado pero never kong naisip nun na babalik ay magiging empleyado for the security. Kasi nakita ko dito na in a short span of time, kaya mong kitain kung ano yung gusto mong kitain. Depende sa effort na i-ano mo, ibibigay mo. So, yun talaga yung ano ko noon. Sabi ko, buti na lang kasi talaga, lagi nilang naririnig sa akin noon, buti na lang si Lord sobrang bait. Kasi nilid niya ako, dinala ako sa Santay bago pa nangyari ang lahat ng yun. Kasi sa totoo lang, until now, hindi ko alam paano ko bubuhayin ng 4 na anak pag-aaralin. By the way, yung panganay ko, graduate na siya. Uy, one down. So, hindi ko alam kung paano ko pag-aaralin yung mga anak ko or paano ko sila bubuhayin nang wala si Santay sa buhay ko. Yun talaga yung ano ko, ano ko talaga nun, sobrang ipinagpasalamat ko. Buti na lang talaga nasa Santay ako. Kasi yung kung hindi siguro naghanap talaga ako ng afam. Doon ko na naunawaan yung mga babae na alam niyo yung, oy, sorry pero ganun talaga siguro yung magiging thinking mo pag pag mawala ka ng asawa. Tapos sila yung breadwinner, yung asawa mo yung breadwinner. Naku, napakahirap. Kaya sobrang napapasalamat po talaga ako kay Lord. Kasi sabi ko nga, dinala niya ako sa Sante before pa yung mga bagyo na dumating sa buhay ko. At nauna lahat ang struggle. Alam niyo po yung building from kaya yung mga yung mga nag-join tapos hindi lang kumita one year tapos quit na kasi wala naman daw nangyayari. Sabi ko, ano? Kasi ako po, tumagal ako ng 6 years, wala pa naman nangyayari. Alam ni Mentor R. Christian, magkapit-bahay kami sa nagbabaliwan na nga lang kami, pero minsan ang paulam namin, diningding, 'di ba? Nakikikain lang kami kay Ate Noy, diningding, pakbet, mga tipong ganun lang yung ulam doon. Pero nangangarap na someday magkakaroon ng bahay, someday may sasakyan na ganito, someday gaganda din ang buhay natin. Pero uncertain na hindi mo naman talaga alam, mangyayari ba yun? Pero, yun po yung
yun po yung sobrang ipinagpasalamat ko kasi nga nangyari lahat kung ano yung pinangarap namin. Nangyari lahat kahit may mga hindi magandang nangyari sa umpisa. Kasi gano'n lang naman ang buhay, eh, hindi siya bed of roses talaga. And alam niyo po, advice ko lang kung yung sa mga ilan ba yung nakikinig sa akin? Ay, ang dami pala nakikinig sa akin ngayon. Kasi minsan masakit talaga akong magsalita pagdating sa ano, magki-quit ka kasi walang nangyayari, ano bang ginagawa mo? Parang gano'n. Kasi kung may ano man, may mapapagod man, ako yun, eh. Ang hirap kasing mag-isa, ang hirap ng walang kasama, ang hirap ng lalo na mga babae, alam ni Mentor Apple 'yan, alam ng mga maraming may moments tayo, may moments tayo ng yung tinatawag na bago magkaroon at pagkatapos magkaroon. Yung sobrang Yes. awang-awa ka sa sarili mo na hindi mo alam. Ako po, ang ginagawa ko lang talaga kaya nakikita niyo iyakin ako until now, iyakin pa rin po ako. Minsan nandito ako sa upuan na 'to, mag-isa lang kasi ako sa kwarto ko, eh. Iyak ko lang 'yan. Pero after that, magpa-foundation 'yan, magme-makeup 'yan, okey na ulit ang buhay. Kasi gano'n lang talaga yung ano, yung buhay dito at kung nasa Santay na kayo, itodo niyo na. Kasi dito talaga gaganda ang buhay niyo. Yun lang yung ano, masasabi ko. Maraming nagfo-phone in question sa akin, Mentor Shirley. Actually, ilan lang yung mga binigay ko po na question sa iyo, pero maraming mga na-inspire sa'yo at gusto mag-phone in ng question. Pero siguro ito, Mentor Shirley, okay lang po ba? Merong isang nag-phone in question kasi before daw, nagre-retail po kayo as an onliner, magaling sa ano, sa selling. And ano po yung realization nyo or experience nyo that made you shift na hindi lang pala sapat ang magbenta online? And yung nabanggit nyo po na word na leverage, kasi sa ganda po ng product natin, ang sarap magbenta. Mm, mm. Pero, I'm sure mas masarap ma-leverage, especially as a mother, na kailangan natin ng freedom, na kailangan natin ng more time. Aside from being practical, also we need more time for our family. So, ano po yung, realization, experience, and then siguro konting advice din po sa mga partners natin na nasa phase pa na gano'n? Alam niyo nung una kasi choice ko talaga na ano, retail lang. Kasi parang yun yung control ko. Ayoko kasi ng masakit ang ulo ko sa mga maglilid ng alam yung ano, ayoko sa hindi naman sa ano, pero ayoko na yung nagko-command ako sa tao na ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. So, sa akin nun, kung sarili ko lang yan, control ko yan, mas magaan akong gumalaw. Yun yung ano ko nung una, yun yung paniniwala ko nung una. Pero alam niyo yung ano, yung nung nag-ship ako, kasi sabi din kasi ni Sir Paul sa akin nun, "She, ang galing mong magbenta. What if meron kang 10 Shirley Rehinaldo sa team mo?" Sabi ko, "Oo nga 'no." Napaisip ako nun. And yun yung beauty ng ano, ng ano natin, negosyo natin, eh, kailangan mong mag-leverage. Pero ang inano ko nun, so kumikita ako ngayon. Ang naisip ko nun, alam ko maraming mga babae na gustong kumita din or maraming mga taong gustong kumita din. So yun yung naisip ko. So ishi-share ko lang naman kung ano yung knowledge ko. That's the time na, ah, nag-decide ako na bumuo ng team. At ang maganda nito, 'pag nagsimula ka na mag-retail, hindi ka mahihirapang mag-build ng team. Kasi ituturo mo lang din muna sa mga, team mo paano din mag-retail. Kasi sa retail pang-ano 'yan, eh, panggalaw. And then sabihin mo lang din sa kanila, turuan nilang mag-retail at mag-build yung downline mo, ay yung ano niya, yung member. So, yun yung ginawa ko. So, yun yung nagsimula yung leverage sa ano ko, sa team ko na
eto kumikita ako, eto yung kinikita ko dito. Pinakita ko talaga sa kanila na ganito yung ano. And lagi kong sinasabi sa kanila, what if you have 10 na ganito din? So, ganun lang yung ano ko, yun yung sinasabi ko. And hindi mo na sila mahirap pagalawin. Kasi, sino ba naman ang may ayaw kumita? Kasi nung nagsimula naman ako sa Sante, gusto ko lang naman 500 na extra income. Kasi meron naman akong meron naman akong sweldo that time. Pero yun nga, nung kumikita na ako, ay, ang sarap pala nito. Kasi that time, konti lang ang online. 1,950 yung isang canister, nabibenta ko siya ng 1,950. Magkano lang ko lang siya binibili. Kasi ang power pack ang tawag namin noon 3,750 lang. So, ang laki ng income ko. That time, nung ginagawa ko yun, ako lang yung gumagawa, okay na ako, okay lang naman ako. Pero ang naisip ko, 'di ba sa industriya natin, tulungan mo yung taong kumita, kikita ka rin. So, yun Yes. lang din yung yun yung inano ko na doon ako nag-decide. Maraming tao, lalo na sa Pilipinas, ang naghahanap ng extra income. And ang ano ko noon, kasi yung second child ko, 'di ba, may autism. Ang una kong naging mga kasama noon is yung mga mother with autism din. Tapos tinuruan ko din lang silang magbenta din. So, yun yung una kong journey sa Sante. At yung na-ship ko din para mag-leverage ba. So, sana na sagot ko yung question mo, mentor. Thank you. Thank you, Mentor Shirley. Actually, ang dami po naming nakuhang mga lessons sa inyo. And ang ganda nung naging journey niyo, Mentor, kasi from, ano siya ikaw, and then you empowering your fellow mothers, fellow women, 'di ba? Parang, okay, kumikita ako ngayon, gusto ko naman, kapwa ko mga babae, nanay, kumita din sila. So it's not just you anymore. It's you wanting to help others and lift them up. Yun nga women empowerment po talaga. And ngayon po, mas tumaas ang respect namin sa iyo, not just as a strong mother, as a Sante elite, 'di ba? Inspiring mas maraming tao sa nakapaligid po sa iyo, and looking back in your journey, siguro po hindi naman medyo last message na, pero ngayon, ladies, women, please listen carefully kasi napakaganda nitong question na ito for all of us. Mentor Shirley, what message would you like to share sa women or women at heart or even yung men na nandito, na dumadaan sa mga struggles, trials na silently um, tinatago nila at pinagdadaanan nila, and they are still trying to find that courage or tapang to rise again? Mentor. Alam mo, Mentor Apple, looking back, my journey now, I realized that my struggles shape the leader that I am today. Alam mo yung every pain, every moment na umiiyak akong mag-isa as a mother, lahat yun naging bahagi ng journey ko. Ang hirap. Honestly, sobrang hirap. Pero today, alam mo yung I am grateful kasi yung story ko is no longer just surviving eh. It's an inspiration. Siguro nakikita niyo yung yung video ko sa it's an inspiration to many. Na yung mga test ko naging testimonial siya. And hindi siya madali, pero alam mo yung ma-survive mo siya everyday. Sobrang sobrang grateful ako. Kasi every pain na na nangyari sa buhay ko is doon pala nagsimula ang bigger blessing. Yung hirap. Pero don't get me wrong, yung mga nanay, or kahit sino, ang tip ko lang, lagi kong sinasabi sa mga ko din, mga members ko, mga ko, you need to love yourself first. Kasi minsan, moments ngayon
And dapat yung mga lalaki supportive din sa mga ano nila, mga asawa nila. Kasi alam niyo po, ang babae, ang daming emotions niyan. Pero ang biggest na gusto kong i-advise sa mga ano yun, mga nanay ngayon, love yourself first. Hindi yan ano, hindi yan self ano, parang hindi siya yung tipong ano din, anong tawag ko nun? Pagdadamot. Pero ano ang hirap para sa isang babae, lalo na sa single parent, na magbigay ng pagmamahal pag hindi ka puno. Kaya nga 'di ba minsan sa ano sa eroplano, sino yung lahat naman siguro tayo ano, ang advice 'di ba pag nagbibigay ng ano ng advice doon is sino yung lalagyan ng unang oxygen, yung anak ba o ano? Hindi 'di ba? Ikaw mismo. Ikaw unahin mo yung sarili mo. Kasi pag naubos ka, ang hirap. Yun siguro yung naging sikreto ko at yun yung alam ng mga anak ko. Kasi ano kami, kung nakikita nyo man ako sigurong nagta-travel, nag-ano therapy ko yun. Kasi pag nag-travel din kami kasama ng mga anak ko. Pero pag nag-travel ang nanay, kasama ang anak, hindi alam mo alam mo ano, parang nag-change ka lang ng location. Tama. Tama. Ako dun kasi Diyos ko 'pag kasama ko ang mga anak ko 'pag nagta-travel kami, nanay ka, nanay ka. So, ano pa rin siya, hindi pa rin siya ano, although masaya, don't get me wrong, ang saya kasama ng ano, pero yung pagod yung sinasabi ko. Pero yung 'pag yun yung therapy ko ngayon, kasi unang-una nung namatay yung husband ko, bago yun namatay, ang pinag-usapan namin travel. Alam niyo yung wala ka palang ano, madadala 'pag ano ka na, yung memories na lang. So yun yung ano, love yourself first. Ikaw muna, punuin mo 'yan kasi 'pag punong-puno ng pagmamahal yung sarili mo, ang sarap magbigay ng pagmamahal sa iba. And sa community natin, importante yun, sa Sante community kasi iba-ibang tao yung nakakasalamuhan natin. Sobrang importante yun na we need to give love. Kahit minsan ang hirap-hirap. Kasi magkakaiba yan. Ang sasakit ng ulo minsan, di ba? Pero I choose to give love pa rin. Kasi di ba, yun lang yung ng dalawang utos ng Panginoon sa atin. Love God and love your neighbor. So, ayun yung ina-apply ko sa Sante right now para kahit ano yan, kasi minsan ng mga tao, hindi mo lang sila naiintindihan, pero pag love mo sila, maiintindihan mo sila. Ayun. Thank you, Mentor Shirley. We love you. Biglang ganun no? Partners, okay lang ba? Punuin natin ng heart, heart, heart ang ating Zoom. Dahil sa pagmamahal ni Mentor Shirley for us na binigay niya ang kanyang time, ang effort. Ayan, no? 'Di ba, Mentor Shirley? Nakikita mo yung heart, heart na yan. Ang iyong story for sharing your inspiring story sa aming lahat. And thank you, actually. Dahil you made time for all of us kahit na hindi mo kami ka-team dito kay Sante. And we really, really appreciate you, Mentor Shirley. Alam nyo yan, di ba? Yes. Malapit kayo sa puso ko. Sobrang malapit kayo sa puso ko. And I love Elite Driven, syempre. Thank you, Mentor Shirley. Dahil dyan, mahal, alam na, may lunch si Mentor Shirley sa atin. Coffee. Thank you so much, Mentor Shirley. And siguro ako ibabalik ko ng spotlight ko sa aking sarili. And maraming salamat, Mentor. Dahil actually, as you share your story po, it brings me to mind yung napakagandang Bible verse. Nung nasa feast pa po ako, nag-serve pa ako sa feast, isa sa co-servant ko, sabi niya sa akin, Apple, gusto mo ba maging wise?
as a woman, as a person, basahin mo yung Proverbs, 1 proverb a day. Bakit? Yung Proverbs na sa Bible natin is ano siya eh, 'di ba 31 Proverbs siya. So ibig sabihin, meron kang guide in every single day. And ito yung isa sa Proverbs, Mentor Shirley, na naalala ko na ikaw na ikaw. Proverbs 31:25. She is clothed with strength and dignity, and she can laugh at days to come. Ikaw po ay simbolo ng tapang, ng strength, ng dignity. And your journey is a manifestation kung paano gumalaw yung kamay ni Lord. Yung story mo, yung sacrifices mo, yung mga challenges na na-experience po, kung saan kahit sobrang natakot ka before, mas nanaig yung faith mo. Mas nag-umapaw, nangibabaw yung faith mo kaysa sa fear mo. And yung verse na nabanggit ko that resembles Mentor Shirley as a whole, I believe this also reflects the heart of many women today. Agree ba kayo? Lahat tayo. Tayo mga babae na who continue to rise despite our difficulties. Women who carry their families with love. Hindi lang po yung mga may anak ha, mga single din, 'di ba? Yung love na ibinibigay nyo sa mga taong nasa paligid nyo, yung selfless love and service na ibinibigay nyo sa mga taong nasa paligid ninyo. Women who choose to keep building kahit na mahirap, kahit na challenging, dreaming for others, dreaming for themselves, 'di ba? And leading with courage kahit na ang dami niyong pinagdadaanan ngayon. Kaya give yourself a pat on the shoulder. Women, okay lang ba naka-open ang camera or naka-off ang camera? Kahit naka-off ang camera mo, give yourself a pat on the shoulder, 'di ba? Be proud. Be proud of the woman you are today. Sa mga men na sumusuporta sa women na nandito sa Zoom, thank you. Thank you for being our strong support. Sino tinuturo mo ko, Shows Marie? Sino ba yan? Mag-gallery view ba ako? Saglit-saglit. Di ba? So, be proud of yourself. And, syempre, ngayon, na we are reminded na yung past struggles natin, it does not define us. Sabi nga ni Brother Bo, your past does not define your future. Instead, pwede siyang maging foundation. Sabi nga ni Mentor Shirley kanina, yung naging test niya before, naging testimony na. At ginagamit in a good way, 'di ba? Para maka-inspire ng mas maraming tao, hindi lang ng mga kapwa niya babae, na there is hope. Habang buhay ka, habang humihinga ka, there is hope. And they can become the very foundation that builds our strength, our purpose, and the future na gusto nating i-create. So, sa lahat po ng join sa atin ngayong gabi, maraming salamat for spending your time with us as we celebrate the first episode of Women's Month. So, may the story of Mentor Shirley na narinig po natin ngayon, hindi lang maka-inspire sa atin, hindi lang maka-fire up sa atin, pero may her story inspire us to move forward, propel us forward, and may we take action. Kung ano po yung lesson na natutunan natin ngayong gabi sa story ni Mentor Shirley, let's take action on that. Let's act on it. Kasi there's a purpose, kaya ka nandito. Kaya ka nagstay hanggang ngayon dito sa loob ng Zoom, 'di ba? So, before we end, okay lang po ba? Pwede po ba tayong mag-groovy and stop ko na yung recording?